Bakit ko nasabing pakupal ng pakupal itong mga prosecution? Alam nyo kung bakit. Ganito kasi yan. I will justify what I just have said. Andali, papaliwanag ko. Ha? Baka sabihin ninyo, fake news. Ganito lang naman po kasimple yan, mga kababayan. This is not the first time na sinita ng presiding officer, judge na si Senator Chis Escudero ang pagiging unprofessional ng prosecution. Ilang beses na po, I think more than 4 times na ho ata, na kung ano-anong ginagamit na salita na hindi appropriate para sa isang trial o sa korte. Always remember, even if this is a impeachment court, o sinasabi nga nila, this is a unique court in a way because ang usapan dito, it's not about being guilty yung tao o criminal yung tao, but on public trust. Yes, it is a different and very unique court, but it is still a court that follows decorum, follows ethics, and they have Senate rules or impeachment rules pala, not Senate rules, impeachment rules. Therefore, it has to be organized and professional. Pero mga kababayan, itong prosecution, kung ano-anong ginagamit na salita na hindi naaayon sa isang formal na trial. Kaya ang sinabi kong salita ay pakupal ng pakupal. Yun po ang ibig sabihin po nun, mga kababayan. So, ang akin lamang po, ladies and gentlemen, people in the house, yan po ay nangyayari at ipapaliwanag natin kung bakit ba pakupal ng pakupal at yung ugali nitong prosecution ay parang ugali ng mga komunistang terorista. Sa totoo lamang po, wala na ho ata silang pinagkaiba doon sa mga teroristang nasa kamara. Parang pareho na silang magsalita na supposedly hindi naman dapat. Supposedly ay hindi ho ganyan ang asal ng isang abogado. Remember, they are not a politician, they are officer of the court. Therefore, meron silang sinusunod na decorum, may sinusunod silang ethics na kailangan nilang sundan. Pero bakit tila yung mga pananalita nila ay parang mga komunista na? Parang mga terorista na? Kasi nga ho, ladies and gentlemen, people in the house, it's because ang kanila naman po, it's not to convict VP Sara Duterte. Ang kanila po ay masira si VP Sara Duterte yung perception sa publiko para ho sa 2028 election. Kahit po i-deny nila ng i-deny yan, pero yan po talaga ang motibo ng papa-impeach kay VP Sara Duterte. Remember, impeachment hindi naman po yan para sabihin na guilty ang tao o nagnakaw ang tao. Sa katunayan, wala ko silang pinuprove na nagnakaw si VP Sara Duterte. Wala ko silang pinuprove na nabulsa ni VP Sara Duterte yung pera. Wala ko silang pinuprove. Ang pinuprove lang ho nila ay saan napunta yung pera na yon at kung pinabayaan ba ni VP Sara Duterte. Which is, hindi naman po yun krimen, kung sakasakaling mapatunayan na gano'n, hindi po. Remember, wala hong naibulsa si VP Sara Duterte. Hindi po nila tinutukoy na yung pera ay ibinulsa ni VP Sara Duterte. Wala ho silang tinutukoy, wala ho silang pinipresentang ebidensya that would prove that point. Ano yung pinuprove po nila? Ang pinuprove nila ay para bagang pinabayaan ni VP Sara Duterte na hindi mapunta doon sa SDO, yun sa disbursement officer, at ito'y ibinigay sa isang kernel na in charge ng security ni VP Sara Duterte. Ibig pong sabihin nun, mga kababayan, wala ko talaga silang pinapatunayan ng pagnanakaw. Ngunit kapabayaan, that would somehow mawala ang tiwala ng taong bayan, that would convict VP Sara, that would impeach VP Sara Duterte. O kung ganun pa man, ang kanilang motibo is to impeach VP Sara Duterte, pero wala ho silang mapatunayan, wala ho silang maipresentang bago, wala ho silang i-direct kay VP Sara Duterte. Anong ginagawa nila ngayon? Binababoy lang nila si VP Sara Duterte. Sabi nga,
Kahit hindi nila mapatumba yan, ang importante madungisan na madungisan si VP Sara Duterte. Kasi remember, to be a politician, importante yung perception. Perception is everything. Yan ang tatandaan natin sa politika. Perception is everything. Ibig sabihin po niyan, pag ikaw ay naparatangan na at paulit-ulit na pinagbibintangan ka ng kung ano-ano, ay maaaring maging totoo yan. Lalo na kung kakuntsaba ninyo ang mga bayarang maletang media. Ito, yung mga bayarang maletang media. Kita ninyo, pansinin ninyo. Para magkakuntsaba, para napapansin ko ho, ladies and gentlemen, yung prosecution, parang kakuntsaba ho nila yung media. Tila every time na gumagamit ng salita na barubal, bastos, kakupalan ang prosecution, matik yan. Headline yan ng media. Actually, feeling ko nga, meron nagtuturo sa kanilang PR. Para bagang merong, ramdam na ramdam ko halatang halata ko merong kumukumpas sa media. Meron bagang PR, ako yung PR. Ganito gagawin ninyo. Ito yung mga salitang palalabasin ninyo. At sabihin naman sa media, ito, sasabihin nila ito i-ready nyo na kaagad, ilabas nyo yan sa media. Merong ganyan. Meron kasi, alam mo, sa totoo lang, baka akala ninyo hindi totoo yan Meron talagang PR firm na tinatawag. Yan yung mga binabayaran, it's either i-promote ng isang politiko or siraan ng isang politiko. Yan yung mga PR firm. At ngayon po, ako, actually, may mga kilala akong ganyan Na totoo lang. Maliit lang naman po industriya ng media, social media. Kaya yung kaplastikan ng mainstream, inis na inis ako yung sinasabing, pasensya ka na, Lourdes Vera. Pagka nag-ending siya, yung outro niya doon sa mga balita niya, mag-follow na kayo kasi ngayon naglipa na ang fake news. Number 1 kayong fake news News 5 ang isa sa mga number 1 fake news. Hindi sila gumagawa, nag-iimbento Pero pagkapapabor sa administrasyon, talagang sasalsalin nila ng sasalsalin. Pero pagka pumabor sa mga Duterte, kokontrahin nila yan. Or tahimik lang sila. Hindi sila magsasalita. Ganyan Ganyan ang style ng mga bayarang media. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabi si Lourdes Vera bayaran I mean yung naiinis lang ako dun sa outro niya na ang bagamat sila lang ang pinaka hindi fake news, the rest fake news. Hello? Ay yung mga ini-invite nyong mga quote-unquote analyst, mga propagandista Propagandista, sasabihin ninyo, hindi kayo nag-aano ng fake news. Pansinin ninyo, sila ang madalas na mag-imbita ng mga propagandista ng kaliwa. Karamihan. Maraming nga sa kanila mga reporter, propagandista ng kaliwa pansinin niyo yan. I mean, again, I'm not saying not na invite nyo sila. Hindi, kahit pa paano, halimbawa, sabihin na natin yung bilyonaryo na news channel. Yan, nag-i-invite din yan ng mga kupal na mga Pero somehow, bumabalansi sila Meron din silang mga iniimbitahan sa kabilang panig. Di ba? Unlike itong News 5, talagang yung extremist lang ang extreme na nandun sa makakaliwa at mga papabor kay Marcos. Ewan ko, siguro takot yung kanilang amo. Kasi may-ari niyan, tandaan ninyo si MVP. Alam naman nating negosyante yan. Marami binabayaran niyang tax. Pag yan kumontra kay Marcos, baka silipin yung mga, alam mo na, kaya nga mahirap, mahirap talaga pag ang negosyante, ang may-ari ng media. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mga may-ari ng media ngayon ay merong personal interest. Yan actually, sa totoo lang mayroon nga nagsabi sa akin, yung mga negosyante na yan, gumagawa talaga sila ng media. Nagpopondo talaga sila ng news channel for their own benefits. Sabihin, pag may mga kalaban sa politika na kokontra sa negosyo nila, yari ka sa amin. May media kami. Diba? Ganon Kaya alam mo, kaya huwag kayo magtitiwala sa mainstream.
Oo, marami rin nagpapakalat na vlogger na fake news ha. O halimbawa, yung mga pulahang vlogger, yung mga loyalistang vlogger, yan ang isang katerbang fake news. Talagang mga pulahang vlogger, mga wala talaga yan. Kasi nga, wala ho silang may balita. Wala, alam mo yung balita nila, halimbawa na lang yung pangaagaw ng ito ha, yung announcement ng lintik ng Malacanang na yan, nasa kanila daw yung Davao City na pabahay. Pero nakita nyo, naglabasan ng picture, inaugurate ni Baste Duterte yun. Napakaraming picture na nagsimula, panahon pa lang ni Pangulong Duterte. Meron ba kayong nakitang research team ng mainstream media na nagbalita niyan? Wala. Meron bang kumontra sa kanila at tinanong si Auntie Claire at sinabing, Ma'am, may mga picture po naglabasan, nagsimula pa ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Meron ba? Wala. Sasabihin ng mga tanga kasi merong nag-i-interview. Etong yung pangit na nag-i-interview. Nakalimutan ko na anong pangalan nun. Huwag na natin banggitin pangalan ng loyalistang vlogger na yun. Na habang nag-i-interview siya ng mga tao, abay, dinibate niya yung isang tumutol sa kanya. Tapos konti na lang, iiyak na. Sabi ko nga, tanginan to, gago rin no? I mean, pag nag-interview ka, kung professional ka, hayaan mo yung ini-interview magsalita. Hayaan mo siya. Kung kumontra siya sa'yo, edi, go. Wag mong babastusin. In-interview mo, kupal ka di, hayaan mo siya magsalita. Tapos, after nun, tsaka mo na lang magpresenta ka ng mga counter-argument mo. Diba? Sabihin mo, ganito, ganito yan, ganyan. Parang kami ilang beses na kami naka-interview ng hiwalay sa aming pananaw. Binastos ba namin? Diba? Ang saya nga Ang saya pa rin namin sa interview. Mantakin mo, isang Dilawan, in-interview namin. Isang si Iskop, in-interview namin. Isang si, pangalan nito, si Chanco, kamag-anak ni Marcos, in-interview namin. Halata naman na pinoprotektahan niya si Marcos. At ang binabanata lang niya, si Romualdez, in-interview namin. And alam namin ng stand nila. Pero nakita niyo ba namin na kinontra namin at binastos namin sa estasyon? Kaya na lang, kaya na lang din yung mga mainstream media may pambala na parabagang ang mga vlogger ay unprofessional. Kasi sa mga katulad nun, yung vlogger ng mga pulahan na yan, kasi sa totoo lang, hindi naman sa pero lang yan, tambay lang sa kanto yan Na binigyan mo ng mikropono, ng cellphone, ayun, nag-vlog na. Tas binayaran na. Diba? Kaya tuloy, nung kinokontra siya nung in-interview niya, simula pa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Sino nagpatuloy? Bay, tarantado ka pala. Alam naman si Pangulong Duterte pa rin magpatuloy. Nandun na siya dahig. Ang tanga-tanga sabi ko, tanginang argument itong bobo. Sino nagpatuloy ng project ni Duterte? Alam naman ako. Alam naman si VP Sara Duterte. Sino ba presidente ngayon? Parang bobo. Yung mga tanong niya pang grade 1 ka ba? Siguro yung mga elementarya mas matalino pa kaysa sa'yo. Diba, saan mo nakakita ng ganong klaseng, sino nagpatuloy? Sino, pikon na pikon Bobo, hayo. Magtaka ka kung pinagpatuloy pa ni Pangulong Duterte yun. Hindi daw natapos. Talaga hindi matatapos. 6 na taon yun. Bigyan mo ng pagkakataon tapusin. Ang tanga talaga Sabi ko, ano bang argument ito? Ang bobo. Pero wala Sabi ko, wala talaga kasi, talaga sila Hindi naman po kasi talaga sila maalam. Sila po wala. Tambay lang, binigyan ng cellphone. Ayan, mag-vlog ka. Pagtanggol mo kami, babayaran ka namin ng 20,000, 40,000. Kaya tinan mo itsura. Yan, halatang-halata. So, bakit ko ba sinasabi ito? Hindi kasi alam mo, magkakakuntsaba kasi sila dyan. Kaya itong prosecution, parang gano'n na rin ang asal. Naghahanap sila ng soundbites. Soundbites lang ang kanila importante. Hindi importante sa kanila na mapatunayan na yung confidential funds na lustay at hindi nagamit ng tama.
Hindi yun ang purpose nila. Ang purpose nila, soundbites na makakasira kay VP Sara Duterte. Pero nagkakamali kasi sila. Ang akala nila, nasisira si VP Sara Duterte sa katarantaduhan nila. Diba, halimbawa ko na lang yung mga katulad ni Tulfo, ni Raffy Tulfo, di ba? Na gumamit ng stupido. Sa tingin nila, nakakapunto sila doon. Honestly, alam mo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang katotohanan na, sabi nga nung isang nakita ko ang tindi naman nito magsalita ng stupid, hindi nga siya nakapagtapos. Tapos, nakapagtapos yung parang kinakausap niya. Alam mo, si Ma'am Gina Acosta, tingnan niyo yung kanyang pattern Yes, may problema siya with language. Alam mo, eto honestly, nangyari na rin po sa akin yan. Meron na rin po akong mga hindi, nagkaroon ng konting miscommunication sa isang taga Davao City, basta isang organizer, dahil sa words, use of words. Kasi nga, iba talaga sila Tingnan ninyo, eto ewan ko kung totoo to ito sabi nila sa akin, pansinin mo, ang Bisaya ng taga Davao City napakalambing. Kaya yung konting pagtaas mo lang ng boses bilang Manileño, medyo, sabi nila, medyo malakas ang dating sa amin nun. Parang ang dating nagagalit ka. Parang, malakas pa naman ang boses ko. Minsan pa naman pag ako nagsalita, hindi to, walang biro ito Ano kasi, akala nila galit ako lagi. Hindi po ako galit, bigil lang ako. Kasi dati po akong drummer lakas kong pumalo. Kaya yung kaliwang tenga ko, bingin natin kasi nandyan yung snare. Pak! Pak! Wasak yung... Kaya bingi po ako. Pag bingin ka kasi medyo malakas ka na magsalita. Minsan na may misunderstand nila Si Gina Acosta parang ganun din Pansinin ninyo, minsan hindi niya maintindihan. May mga tapos may tanong pa nga sa kanya doon na parang baloktot yung sagot niya. Pero ang sinasabi niya, doon sa sagot niya is, okay lang yung tamang karunungan. Sabi niya nga, okay lang yung marunong. Ang importante yung loyalty. Bakit? Kasi yung loyalty, ibig sabihin, tapat ka sa trabaho mo. Yung iba, misinterpret yun. Loyal ka, stupid loyalty ang tawag dyan. Kay VP Sara Duterte, hindi yun ang ibig sabihin. Loyal siya dun sa trabaho niya. It's more than, yung mas matimbang yun, kumpara dun sa sobrang talino mo nga, hindi ka naman tapat sa trabaho mo. Kaya nga, it's a matter of, yung tamang paggamit ng salita. Kasi even sa English, kung isang tao halimbawa kanina, kagahapon, dumugo yung ilong ko. Oo, walang biro. Ito, hindi ako nagbibiro Pumunta ako ng clinic. Pagpunta ko ng clinic, akala ko gagaling ako. Dumugo yung ilong ko. Kasi yung doktor English speaking, hayop yan. Nagpa-Cairo kasi ako. Yung dito ko masakit-sakit dahil sa, alam mo na, katandaan, yung nakukuba na ako, yung spinal cord ko. So, nagpatingin ako sa doktor para sabi ng doktor, hubad! Ay, hindi. Lalaki yung doktor Pinatanggal yung damit ko, tapos English yan. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Paano ko kakausapin to? Oo, alam mo yun, iba yung lingwahe na doon pa lang may problema na di ba? Kaya importante minsan yung be specific. Kaya ganun sila Ma'am Gina Acosta. Tapos may magagalit na bakit daw nagbibisaya, marunong naman magtagalog. Alam nyo, ganito kasi yan. Kahit marunong magtagalog ang isang taong isang Bisaya, they are more comfortable and they can use and they can communicate. Iba kasi ang speaking and communicating. Magkaiba yun. Alam nyo, dapat yan. Kasi nasa media kayo Pag ang tao nasa media, alam mo yan. Iba ang nagsasalita, iba ang nagko-communicate. Pwede kang magsalita nang walang nakakaintindi sa'yo. Ikaw lang at hindi mo maipaliwanag. Iba yung nagko-communicate ka, ibig sabihin na itatawid mo yung mensaheng nais mong itawid.
Naintindihan natin? Importante yun. Kaya nga, ito, ang ginagawa nila dito ngayon, they are not really proving VP Sara Duterte as ka-impeach-impeach. Pansinin ninyo. Sabi ko nga nung iniisip ko, grabe ito mga to. They are communicating to the people, not to the judges. Because the judges already have their own biases. Pagbalik-balik ta rin po paman natin yan. Di ba kahapon pinalabas ko yung tungkol kay Cheese Escudero? Nakalagay doon, 49%. Eh, ang kailangan mo dyan, 16 eh. That's more than 50%. Kailangan mo para ma-impeach si VP Sara Duterte, 16. At yan ay pinaninindigan ng ating presiding officer until now, 16. How can you convict that person kung ang kailangan mo ay 16? Maraming paraan yan. It's either mamatay, mawala sa bansa ang isang senador, or matanggal sa pagiging senador ang isang senador para bumaba yung 16 na yon. Pero more than that, ang sinasabi mismo ng survey, 50%, to be exact 49. Ibig sabihin nun, malabong makonvict si VP Sara Duterte. And the prosecution knows that. Bakit? Remember, ang nangyayari ngayon, lahat ng pinipresenta ay witness pa lamang ng prosecution. Talagang it will look advantageous sa kanila na parang, syempre, ikaw nagpipresenta ng witness eh. Even hostile witness yan, ikaw ang nagki-question, nagpapalabas dyan. So alam mo, sa loob-loob ko, antayin ninyo. Antayin ninyo na ang defense na maglabas ng witness. Kasi sabi na iba, bakit hindi imbitahan sila Chika? Totoo naman. Isipin nyo to sila Chika ang lahat ng gumastos. Ibig sabihin, nagbigay ng pera bahagi ng pera ng confidential. Bakit ayaw ipatawag ng defense? Hindi nyo ba napapansin yun? Kasi alam nilang mapapaya sila. Pero antayin ninyo. Pag yan nilabas hindi pala defense, prosecution, nagkakabalik-baliktad ako. Bakit ayaw imbitahan ng prosecution? Kasi alam nilang mayayari sila. Lalabas ang katotohanan na hindi ginamit sa mali. Tama ang paggamit. Remember, if there is credible person to use the confidential funds, it's not Ma'am Gina Acosta, it's not the witness yesterday. Siyempre, yung merong intelligence background. Sino yun? Military. Which is yung head. Remember wag nating anuhin to yung head na yon, hindi yun hinire ni VP Sara Duterte. Yes, maybe she requested for it. But remember, sila Chika is under AFP. Official yan ng AFP. Hindi po yan kung sino-sino dinampot tapos inilagay dyan. Hindi, official po yan. Ang naglagay ng VPSG, yung security group ng VP, ay AFP. At yan po ay nasa batas po natin yan. Kaya nga, ang tataka ka, sa dami-dami ng imbitahan, ba't hindi yun ang inimbitahan? Kasi susuplak sila doon. O antayin ninyo, pag yan ang nilagay na witness ng defense. Kaya nga nakakatuwa tayo, iniisip ko kanina, bakit kaya ganito nangyari, no? All of the articles, tatapusin muna in the side of the prosecution. Ganyan na nangyari ngayon eh. Yung grave threat, confidential funds, at kung ano mapan yung dalawa pang article, yan muna tatapusin yung kanilang witness. After that, doon na yung witness ng defense, which is the last part. Sabi ko nga, it's a good strategy. That's a good strategy. You know why? Kasi usually yung huli ang naaalala. So kung meron maalala ang taong bayan at mga senator judge, ay yung huli. In other words, alam ng prosecution na malabong ma-impeach si VP Sara Duterte. So what they are doing now is babuyin lang si VP Sara Duterte.